Nagsimula ang storya sa isang tagong village sa gitna ng kagubatan kung saan ay nakatira ang mga kulay asol na maliliit na nilalang na tinatawag na Smurfs. May iba't ibang klase ng Smurf, may matalinong Smurf, may pulis, therapist, baker, painter, karate, nosy, hefty, clumsy. At iba pang klase ng Smurf, ngunit sa lahat ng Smurf si Smurfette ang special sa lahat dahil siya ang kaisa-isahang babaeng Smurf sa kanilang na malaman kung anong klaseng Smurf. Ito ay inabsorb lamang nito ang kapangyarihan na mayroon siya dahil hindi naman siya totoong Smurf. Sa kabilang banda ay gumawa si Gargamel ng isang kagamitan para mapa-freeze ang isang bagay na gagamitin niya panghuli ng Smurf. Ang kanyang alagang pusa naman na si Azrael ay nakita ang mga Smurf sa kagubatan ngunit hindi ito pinansin ni Gargamel. Pagkatapos magplano ng Gargamel ay muling sinabi ni Azrael kay Gargamel na may Smurf sa kagubatan. Inutusan niya ang kanyang ibon na manghuli ng Smurf ngunit nag-iba ito ng daan, samantalang nagsasaya naman ang mga Smurf, sila ay ang Smurfboarding. Habang nag-Smurfboarding sila ay malapit nang pumunta si Smurfette sa pinagbabawal na forest. Dahil tinangay ito ng hangin, agad naman siyang sinundan nila Clumsy Smurf at iba pa. Nakakita si Smurfette ng isa pang Smurf ngunit agad itong nakatakbo papalayo, tinangay naman ng ibon ni Gargamel si Smurfette. Nagkita naman sina Smurfette at si Gargamel sa lugar nito, sinundan sila nila Hefty, Brainy, at Clumsy upang iligtas si Smurfette. Inalam naman ni Gargamel kung saan nakatira ang Smurf na nakita ni Smurfette at nalaman nito na nakatira ito sa Forbidden Forest. Pinakawalan na nila si Smurfette at tumakas ang mga Smurfs gamit ang crossbow, sinundan naman sila ni Azrael at ng ibon. Nasira ang hagdan nila sa paghahabulan ngunit nagtagumpay sila sa pagtakas mula sa ibon ni Gargamel. Pagbalik nila ay nahuli sila ni Papa Smurf, kaya naman ay nagpaliwanag naman ni Papa Smurf ang apat. Kaya naman nung nalaman nito na sila ay muntik nang makapunta sa Forbidden Forest ay ni-grounded niya ang apat. Tumakas si Smurfette upang pumunta sa Forbidden Forest at alamin kung sino ang nakita nitong Smurf. Bago pa man pumasok si Smurfette sa Forbidden Forest ay sinundan siya ni Hefty, Brainy, at Clumsy. Ayaw ni Smurfette na mapahamak sila ngunit nagpupumilit silang sumama. Naisbalaan ni Smurfette ang mga Smurfs sa Forbidden Forest na paparating si Gargamel upang sirain ang tahanan nila at kunin sila. Pagpasok nila sa mataas na batong pader ay sinalubong sila ng magandang kagubatan na makapangyarihan din dahil kinain sila ng mga kulay yellow na halaman. Ang kagubatan ay may sariling buhay. Nakarating na din sila Gargamel sa Forbidden Forest at nakita nila sina Smurfette at mga kasama nito. Hinabol naman sila ng mga mahiwagang dragonfly dahil binato ni Gargamel ang itlog na nakuha niya kay Clumsy. Umalis na sila Gargamel dahil akala nito ay nasunog na silang lahat. Sila ay natrap sa isang madilim na maze sa ilalim ng lupa. Pinasabog ni Clumsy ang gubat dahil hindi nila makita ang isa't isa dahil sa pagsabog ay may mga nagising na kulay green na kuneho at inilabas sila nito sa madilim na maze. Mabilis silang nakarating sa 3 puno na palatandaan kung saan nakatira ang Smurf na nakita ni Smurfette. Pinuntahan ni Papa Smurf si Smurfette sa tirahan nito. Hindi nito alam na sila Smurfette ay tumakas. Nagalit ito nang makitang wala silang apat sa kanilang tahanan. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa mahiwagang ilog kung saan ay gumawa sila ng sasakyan upang makatawid sa ilog. Nagkita muli sila nila Gargamel, sinubukan niyang habulin ang mga Smurfs ngunit hindi ito nagtagumpay. Gusto tinulungan ni Hefty si Gargamel at nasa panig nito si Smurfette. Nang matulungan na ito ay pinalitan naman ni Gargamel ang tulong na ginawa nila ng kasamaan dahil hinulag niya ang mga Smurf. Nagalit si Brainy kila Hefty at Smurfette ngunit natigil ito nang may biglang nang bihag sa kanila. At iyon ang Smurf na nakilala ni Smurfette, ang pangalan niya ay Smurf Lily at nakilala nila din si Smurf Blossom. Sinabi ni Smurfette sa kanila na gusto silang makuha ni Gargamel at gamitin ito sa kanyang magic. Dinala sila sa kanilang lugar kung saan ay nakita ni Smurfette ang lahat ng Smurf na puro babae. Nakita din ni Smurfette ang pinuno ng mga Smurf sa Forbidden Forest at siya ay si Smurf Willow. Sinabi ni Smurfette ulit ang babala sa kanila doon ay nalaman nila na hindi ito mga puno. Ito ay mga talon. Sinalubong sila ng mga taga doon ng kabutihan.
Habang papunta sila Smurf Lily at Clumsy sa swamp kung saan walang nakakaligtas ay nakita sila ni Gargamel. Sinubukan nilang makatakas sa ibon ni Gargamel dahil naabutan nila iyon sa swamp. Niyaya ni Hefty si Smurfette na umuwi na. Ngunit mukhang ayaw ni Smurfette dahil pakiramdam niya ay kabilang siya sa kanila. Nang makabalik na sila Smurf Lily sa kanila ay sinabi nito na si Smurfette ay gawa ni Gargamel. Nagalit si Smurf Lily sa kanya. Pumunta naman si Papa Smurf sa Forbidden Forest upang kunin sila Smurfette. Akala ni Smurf Willow siya ay kalaban. Habang nag-uusap sila Papa Smurf at Smurf Willow ay dumating si Gargamel na nag-freeze sa kanila gamit ang imbensyon nito. Pinatakbo ni Hefty si Smurfette. Sinabi ni Gargamel kay Smurfette na siya ang dahilan kung bakit niya nahanap ang mga Smurf na nakatira sa Forbidden Forest. Sinubukan nitong gamitin ang freeze ball kay Smurfette ngunit hingop lang ito ni Smurfette dahil nag-ana lang ang freeze ball sa totoong Smurf at hindi totoong Smurf si Smurfette. Nalungkot si Smurfette sa nangyari dahil wala siyang nagawa. Pinagpatuloy na ni Gargamel ang plano nito habang ang mga Smurf ay tumetakas, hindi sila nagtagumpay. Dumating si Smurfette at nagpanggap ito na tapat kay Gargamel. Gusto nitong ibalik ni Gargamel ang tunay nitong anyo at ibibigay ni Smurfette ang lokasyon ng ibang Smurf village. At dahil naniwala si Gargamel ay ginamit nito ang kapangyarihan upang ibalik ang anyo ni Smurfette, at dahil si Smurfette ay hindi totoong Smurf hinigop niya lahat ang kapangyarihan ni Gargamel. Dahil sa lakas ay napatalsik si Gargamel at mga laga nito sa swamp habang bumalik naman ang dating lakas at kapangyarihan ng ibang Smurf. Si Smurfette naman ay bumalik sa pagiging isang clay. Sinubukan ni Papa Smurf na ibalik si Smurfette. Nagtipon lahat ng Smurf sa clay ni Smurfette. Sila ay naghawak-hawak ng kamay hanggang sa ang kanilang kapangyarihan mismo ang nagbuhay muli kay Smurfette. Ngayon ay alam na ng bawat Smurf ang sagot kung ano ba talaga ang Smurfette. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.